Sa isang nakakagulat na balita, biglang ipinahinto ng mga militanteng Hamas ang pagpapalaya sa mga Israelita na kanilang dinukot. Matapos umanong lumabag si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa napagkasunduang tigil putukan, na ang patuloy umano na operasyon ng puwersang Israelita laban sa kanilang mga puwersa ay isang direktang paglabag sa kanilang kasunduan na agad nilang ipinatigil ang proseso ng pagpapalaya sa mga bihag na nagdulot ng mas matinding pangamba sa United Nations dahil ito ang magiging dahilan sa pagbalik ng malawakang digmaan sa gitnang silangan. Na itinanggi naman ng pamahalaan ni Netanyahu ang akusasyon na ito at sinabing hindi lumabag ang Israel sa kasunduan ng tigil putukan, na ang kanilang mga hakbang ay bahagi lamang ng seguridad ng Estado, lalo na't nananatiling banta ang Hamas sa kanilang pambansang seguridad. Dahil sa pagtigil ng mga terorista sa pagpapalaya nila sa mga bihag, agad na naglabas ng matinding babala si Punong Ministro Netanyahu. Nasa kanyang pahayag mariin niyang sinabi na kung hindi agad ilalabas at papalayain ng Hamas ang mga hostages sa darating na Sabado, ay tuluyan nang matatapos ang kasalukuyang ceasefire na ito sa Gaza dahil tila Israel pa ang naging mali sa patuloy na pagwasak ng IDF sa mga pandigmang armas ng mga terorista upang mapangalagaan ang kanilang seguridad, lalo na ang pagbomba ng militar sa malaking storage room ng grupo sa southern Syria nitong nakalipas na araw, na ang mga pasilidad na pinuntirya ng militar ay naglalaman ng iba't ibang uri ng mga bomba at mga kagamitang pandigma na nagbigay ng matinding galit sa mga militanteng ito dahil sa winasak ng IDF ang kanilang mga armas na humantong na ngayon sa pagtigil sa proseso sa pagpapalaya sa mga bihag. Ayon pa kay Netanyahu, na ang Israel ay handang bumalik sa agresibong kampanyang militar nito sa Gaza Strip upang ganap na durugin ang mga militanteng grupo na patuloy na nagbabanta sa seguridad ng kanilang bansa. Aniya, hindi maaaring hayaan na manatili sa kamay ng Hamas ang mga inosenteng bihag at gagamitin ng Israel ang lahat ng posibleng hakbang upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Na kung hindi talaga ilalabas ng mga militante ang mga natirang bihag at patuloy na magmamatigas ang mga alagad ni Khamenei sa darating na Sabado, ay hindi nakasalanan pa ng Israel kung muling sasapitin ng kanilang rehiyon ang nakamamatay na mga air-to-ground missile dahil gagawin ng Israeli Defense Forces ang lahat ng kanilang makakaya upang bawiin ang mga hostage na magpapahirap pa ng todo sa maraming mga Palestinian sa kadahilan ng muli na namang ipatikim ni Netanyahu ang malalakas na mga bomba nito sa mga terorista. Dagdag pa ng punong ministro na walang ibang dapat sisihin kung babalik sa matinding digmaan ng Gaza, kundi ang Hamas mismo dahil gumagawa ang mga militanteng ito ng kung ano-anong dahilan para matigil ang pagpapalabas sa mga bihag, na pinalala lang nito ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang rehiyon, na kahit niloloko lang ng mga militanteng grupo ang gobyerno ng Tel Aviv tungkol sa kaliwaang pagpapalabas ng maraming mga bihag, ay sinunod pa rin ng Israel ang maraming mga kahilingan ng mga terorista para matuloy lang ang pagpalaya sa mga Israeli na kanilang dinukot. Ngunit dahil sa kasalukuyang pagtigil ng Hamas sa pagpapalabas sa mga hostage, ay mapipilitan na silang muling gamitin ang puwersa upang kunin ang mga bihag at para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mamamayan kung sakaling magsasagawa ng mga pag-atake ang mga grupong ito sa balwarte ng mga Israelita. Nagbigay din ng matitinding pahayag ang iba pang opisyal ng Israel, kabilang na ang Defense Minister na si Israel Katz, na nagsasabing hindi titigil ang Israeli Defense Forces sa pagtatanggol ng bansa hanggat hindi natatapos ang banta ng Hamas. Na kung hindi magpapalaya ng bihag ang kilusan, ay muling ibalik ng IDF ang mga airstrike, ground offensives at iba pang operasyong militar upang tuluyang pabagsakin ang mga estratehikong pasilidad ng mga militanteng grupo sa Gaza at itumba ang mga salot na ito. Samantala, patuloy ang negosasyon ng bansang Qatar, Egypt at Estados Unidos sa tigil putukan na ito upang subukang maibalik ang unti-unting nawasak na ceasefire at para maiwasan ang panibagong sigalot. Gayunpaman, nanatiling matigas ang posisyon ng Hamas na ayon sa kanila ay hindi nila ipagpapatuloy ang pagpapalaya ng bihag hanggat hindi tumitigil ang mga operasyong militar ng Israel sa border ng Gaza. Nitong mga nakaraang mga buwan,
Libu-libong mga sibilyan ang naapektuhan sa sagupaan at ang pansamantalang tigil putukan na ito ay naging isang pagkakataon upang makapaghatid ng humanitarian aid sa mga apektadong lugar. Ngunit ngayon may pangamba ang United Nations na muling mawawala ang pagkakataong ito, lalo na kung tuluyang mababaliwala ang kanilang isinulong na ceasefire na hahantong sa muling paghaharap ng magkabilang panig. Sa kabila ng tensyon, patuloy ang pandaigdigang panawagan para sa muling pagpapatibay ng ceasefire na ang UN, European Union at iba't ibang bansa sa gitnang silangan ay nagpahayag ng matinding pag-aalala sa posibleng muling pagsiklab ng labanan. Ayon naman sa mga eksperto na kung magpapatuloy ang digmaan ay hindi lamang ang Gaza ang maaapektuhan, kundi pati na rin ang kalagayan sa buong rehiyon na maraming mga bansa ang nagbabala na malamang na lumawak pa ang gulo na ito at maapektuhan ang seguridad ng mga karatig bansa gaya ng Lebanon, Syria at Iran na hinagisan na rin ng Israel ng mga bomba nitong nakalipas na mga buwan, at ang kaalyado ng Hamas na Houthi sa bansang Yemen ay handang-handa na sa posibleng pagbabalik ng digmaan na ito na ipinakita na nila ang kanilang diumano'y lakas sa mundo upang tulungan ang kanilang mga kapatid na mga Palestinian kung sakaling babalik ang tunggalian na hindi umano sila magdadalawang isip na bombahin at atakihin ang mga syudad ng Israel, kung saan naglabas ng pahayag ang pinuno ng Houthi na sinasabing hindi nila hahayaang nag-iisa ang Hamas sa laban nito kontra Israel. Dahil dito, pinalakas pa nila ang kanilang arsenal, kabilang sa kanilang pinatibay ang ballistic missile systems at pagpapadala ng mas maraming mandirigma sa mga hangganan ng Yemen upang ihanda ang posibleng opensiba na nagpakilos na ang grupo ng mga anti-ship missiles na maaring gamitin laban sa mga sasakyang pandagat ng Israel o ng mga kaalyado nitong bansa. Bukod pa rito, iniulat din ng mga intelligence analyst na patuloy na may natatanggap na suportang militarang mga Houthi mula sa Iran, kabilang na ang mas sopistikadong sandata at advanced drone technology, na ang tulong na ito ay naglalayong palakasin ang depensa at kakayahan ng mga militante na maglunsad ng malawakang pag-atake sa rehiyon. Habang lumilipas ang oras, lumalakas ang pangamba na muling sasabog ang mas matinding sagupaan sa pagitan ng Israel at Hamas, na kung walang magiging progreso sa negosasyon, asahan ang mas matinding airstrikes at ground offensives pagdating ng Sabado na muling magdudulot ng matinding pinsala sa mga sibilyan sa Gaza, dahil malamang na hindi na naman nakauniforme ang mga teroristang ito pagdating sa labanan at siguradong gagamitin nila ang mga sibilyang pasilidad upang hindi makilala ng IDF. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga babala ni Netanyahu tungkol sa muling pagbomba nito sa mga militanteng Hamas sa Gaza Strip kung hindi ilalabas ng grupo ang mga bihag nito sa darating na Sabado? Dahil ang mga babala ni Netanyahu ay siguradong mangyayari ito kung patuloy na magmatigas ang mga terorista, dahil meron itong isang salita di tulad ni Khamenei na puro lang laway ang pinapalabas. I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.